Dale, let her go and I'll open it. Fucking kill her right now. This very pretty face here, okay? Now, can you imagine what 125 grain Yeah, you recognized him. I saw you. No. Sarah, you know why we're here, Sarah. Because you fucked around with my little brother. It's for you. There's a reason they send priests to guys on death. Say it. Now, you're gonna help me get that money, okay? How do I do that? Si Kyle Miller, isang diamond broker, ay nagmamaneho sa isang country road sa kanyang convertible Porsche na sinusubukan. Para makipag-deal, pumasok siya sa kanyang malawak, gated waterfront home, kumuha ng gold Zippo lighter sa tabi ng pool. At pumasok sa kusina, si Sarah Miller at ang teen daughter na si Avery ay nagtatalo tungkol sa isang party noong gabing yun. Tumanggi ang mga magulang na siya ay pumunta sa party. Kumuha si Kyle ng isang sobre sa isang wall safe dahil may makikilala siyang bibili mamaya. Dinadala ni Sarah ang isang tray ng pagkain sa itaas para sa anak na babae. Nabigo siya sa kanyang mga plano para sa isang magandang hapunan ng pamilya ay nawala. Pumunta si Kyle sa isang lugar ng bahay na inaayos gamit ang mga barewood stud at plastic sheeting. Si Avery ay lumabas ng bahay at tumalon sa bakod ng ari-arian. May girlfriend na naghihintay na sunduin siya. Pinakita ni Kyle kay Sarah ang lighter. Gusto niyang maging romantiko, ngunit kailangan niyang umalis. Tumunog ang doorbell at nakakita sila ng police badge sa security video. Ang pulis ay naghahanap sa isang kapitbahayan burglaries. Binasbasa ni Kyle ang pagbukas ng gate. Napansin ni Sarah na nawawala si Avery, habang ang tatlong lalaki at isang babaeng nakamaskara ay sumalakay sa bahay. Sinubukan ni Sarah na magmaneho, ngunit napahinto siya sa pagtutok ng baril. Sa isang malaking party sa bahay, nakikiisa si Avery sa kasiyahan. Samantala, ang mga Miller ay itinulak sa sahig, alam ng mga the necklace is a $99 cubic zirconium fake, nang hihimasok na nawawala ang anak na babae. Mukhang maraming alam ang leader ng gang tungkol sa mga Miller at hinihingi niya ang alarm system code. Ibinigay ni Sarah ang numero. Sa party, ipinakita ng isang team na lalaki kay Avery ang isang safe na puno ng cash at coke. Sinusubukan niyang akitin siya. Tumawag si Avery ng taxi at umalis. Umasa ang pinuno, inihayag ang ligtas na pader at hiniling na buksan ito ni Kyle. Sinabi ng ibang miyembro ng gang na si Ty na mayroon silang 10 minuto. Natigilan si Kyle at tumanggi. Ang mga lalaki ay nagpapanggap kay Sarah at sinabing alam nilang mayroon siyang mga diamante. Napayakap si Sarah sa takot. Ipinaliwanag ni Kyle, ang mga diamante ay may mga micro-laser code upang madali silang matrace dahil lahat sila ay nakarehistro sa buong bansa. Ipinaliwanag pa ni Kyle ang negosyo ng brilyante at sinisikap na pigilan ang mga magnanakaw. Sinabi ng nakababatang thug na si Jonah na nakita niyang tumanggap si Kyle ng maraming pera at dapat lang kunin ng gang ang pera at iwanan ang mga brilyante. Tinitigan niya si Sarah at lumingon siya. Kinikilala niya siya bilang isang security firm tech na gumawa ng ilang trabaho sa kanilang tahanan kamakailan. Si Kyle ay nagmatigas na tumanggi na buksan ang safe habang ang mga lalaki ay nagbabanta sa isang gulat na si Sarah. Sinabihan sila ni Kyle na hayaan muna siya. Ang talunot sa itaas ay nanunood ng mga home video ng pamilya Miller. Naghubad siya at nagsuot ng purple na damit. Inilabas ni Elias ang isang nakaload na syringe na puno ng socks, isang medikal na paralysis na gamot. Habang sinusubukan niyang palakihin ang mga bagay-bagay, bumunot ng baril si Jonah bilang kapareha at pinilit siyang pabayaan si Sarah. Galit siyang pumunta sa kusina. Sa isa pang flashback na si Sarah, isang arkitekto, ay nagbigay kay Jonah ng isang matangkad na malamig na iced tea at nag-usap sila. Sa kanyang paglabas, si Jonah ay huminto sa tabi ng pool. Umusok at tumingin kay Sarah. Bumaba ang taxi sa tabi ng bakod, bumalik siya. Nawala na ang salamin ni Kyle at ang sakit sa sahig. Nagbanta si Ty na puputulan ang kanyang hinlalaki upang magamit sa biometric safe scanner. Sa kusina, tinanggal ni Elias ang kanyang maskara at sinubukang lumapit kay Sarah, dahil niloko na niya ang kanyang nakababatang kapatid. Sinusubukan niyang kumbinsihin siya na kumbinsihin si Kyle na buksan ang safe. Inipit pocket niya ang syringe. Pumasok si Avery sa bahay, napansin ang panghihimasok at sinubukang takasan ang nahuli.
Nagsusumamo si Kyle para sa kaligtasan ng kanyang anak. Si Elias ay nagbigay ng isang hikbi na kwento na kailangan niya ng $180,000 o isang bagong bato para sa kanyang ina. Inilabas ni Sarah ang serum at inilagay si Elias sa lock ng braso, ngunit pinaputok ni Ty ang kanyang shotgun. Nakumbinsi sila ni Sarah na palayain si Avery. In charge, Sarah now demands Kyle open the safe to end this thing. Binuksan ni Kyle ang safe, wala itong laman. Nagulat ang mga magnanakaw at dinurog ang kamay ni Kyle at humingi ng pera. Maluhaluhang sinabi ni Kyle na inilagay niya ang lahat ng pera sa kanyang bahay. Sangla at mga pautang. Sinabi niya na siya ay tinanggal at sila ay nauubusan ng pera. Sa labas, sapat na lumapit si Avery sa bakod upang makatakas muli sa nahuli. Binuksan ni Elias ang portfolio ni Kyle at hinanap ang mga invoice ng brilyante. Ipinaliwanag ni Kyle na hindi niya hawak ang mga brilyante. Isa lamang siyang middleman na gumagamit ng credit. Nagring ang phone ni Ty, may tumatawag para tingnan kung kamusta na. May isang oras pa sila. Bulong ni Elias kay Kyle, they are under duress also. Sinubukan ni Elias na i-steady ang pedal pababa. Naiinis siya at gusto lang niyang kunin ang kaya nila. Napansin nila ang isang larawan ni Sarah na nakasuot ng nakasisilaw na kwintas. Ipinakita ni Sarah sa kanila ang kwintas at pinaalis sila gaya ng napagkasunduan. Nakagapos at nakabusangot sa kanilang mga tuhod, sina Kyle at Avery ay naghanap ng Zippo. At sinusubukang sunugin ang duct tape na nakahawak sa kanilang mga pulso sa likod ng kanilang mga likod. Sa kabilang silid, nakiusap si Sarah kay Jonah na palayain sila. Gagawin niya ang lahat ng gusto niya. Muli, hinarap ng mga nanghihimasok ang mga Miller. Sinabi ni Jonah kay Elias, walang hahawak kay Sarah o Avery. Isang flashback ang nagpapakita, lumabas si Jonah sa pool ng mga Miller at hinalikan si Sarah. Sinabi ni Kyle sa mga lalaki ang kwintas ay isang $99 cubic zirconium fake. Nagbenta siya ng totoong bagay para sa pera. Pagsubok sa puwitan ng baril, nabasag ang maningning na kwintas. Sabi ni Elias kay Kyle, kapatid ni Sarah, kaya nandoon sila. Sa itaas, nakikipaglaban si Avery gamit ang pedal. Sa kaguluhan, nagpapahinga si Sarah at hinagis ni Kyle ang isang upuan sa bintana. I-set off ang sistema ng seguridad. Binugbog ni Ty si Kyle habang tumatawag ang security company para mag-check-in. Mahinahong sagot ni Jonah at bumili ng ilang oras. Sa den, si Kyle ay nahihilo ngunit kahit papaano ay nagagawa niyang ilihis ang serum. Kaya tinurok ni Ty ang sarili at bumagsak sa sahig. Kinuha ni Kyle ang shotgun at sumuray-suray. Nabawi ni Elias si Sarah mula sa kakahuyan sa labas. Kailangan ni Jonah ang security code word at hinahanap si Avery. Nagtago siya sa renovation room. Sumilip si Jonah sa likod ni Kyle para mabawi ang shotgun. At napilitang ibigay ni Avery ang password sa kainahinalang security phone rep. Binaril ni Elias si Kyle at ang hita saka ipinaliwanag ang kanyang problema. Sinubukan niyang magbenta ng $180,000 na droga, ngunit ninakaw ang mga ito. Ngayon gusto ng mga dealer na ibalik ang kanilang pera at ipinadala si Ty. Nakahanap si Pedal ng screenshot na print mula sa home security video ni Sarah at Jonah na naghahalikan. Dala iyon ni Kyle sa kanyang briefcase. Tinalo ni Elias sina Kyle at Sarah. Sinira ito ni Jonah at nag-away ang magkapatid. Sa labas, may dumating na security guard at nangangailangan ng pirma sa insidente ng alarma. Matigas ang ulo ng bantay at binuksan ni Elias ang tarangkahan. Sinubukan ni Sarah na magpaliwanag kay Kyle, ngunit sinabi niyang hindi ito mahalaga. Sa harap ng pintuan, binaril ni Jonah sa ulo ang gwardya. Si Avery ay galit na galit at sinabing alam niya kung saan naroon. Hindi bababa sa $200,000, sasama siya sa pedal pabalik sa party ng bahay upang makuha ito. Si Jonas ay bumagsak, ngunit si Elias ay sumang-ayon. Habang tahimik sa bahay, nag-alok si Jonah na alagaan sina Sarah at Avery. Ang isang flashback mula sa pananaw ni Sarah ay nagpapakita ng pagiging palakaibigan ni Jonah. Hiniling niya na umalis siya pagkatapos ng halik sa swimming pool bago ang anumang nangyari. Sinabi ni Kyle kay Jonah na dalhin sina Sarah at Avery sa ligtas na lugar. Sa Porsche, nagmamaneho si Avery sa isang curve. Siya ay sadyang bumagsak sa isang pool na pinakawalan ng seatbelt ni Pedal sa huling segundo.
Sa bahay, ginaisang at pinigilan ni Ty sina Jonah at Sarah na umalis. Sa kotse, duguan si Avery, ngunit walang malay si Peddle. Binugbog ni Ty si Jonah hanggang sa barilin siya ni Elias. Ibinunyag ni Ty na si Jonah ang nasa likod ng gamot na mula kay Elias. At ibinalik na ito sa halagang $10,000. Natigilan si Elias. Naiwan mag-isa, pumunta sina Kyle at Sarah sa renal room. Ngunit naabutan ni Elias at sinimulang sakal si Sarah. Dumating si Jonas upang iligtas at nasa gulo. Napunit ang isang plastic sheet na nagpapakita ng malaking imbakan ng pera na nakatago sa dingding. Dumating si Avery na may dalang baril at sa standoff ay binaril at pinatay ni Jonah ang kanyang kapatid. Inaalaw ni Sarah ang sugatang si Kyle. Masakit niyang sinabi na itinatago niya ang pera para sa kanyang pamilya. Habang kinukuha ni Jonah ang pera, nag-apoy si Kyle ng isang pool ng solvent. Ang apoy ay sumugod patungo kay Jonas. Bumangon si Kyle at ipinako ang sapatos ni Jonah sa sahig at bumagsak. Humingi ng tulong si Jonah kay Sarah, ngunit hinawakan siya at gustong mamatay ng magkasama. Binaril ni Kyle si Jonah na nahulog sa apoy at namatay. Nakalabas na buhay sina Sarah at Kyle habang nasusunog ang bahay. Magkayakap ang mga Miller sa damuhan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button. Dapat mong panoorin ang buong pelikula. Maraming salamat sa panunood.